Magandang tanghali po. Thank you. Hingi ako ng dispensa kasi hindi pa ako nakakagawa ng yung para sa pasahan ng ng topic natin. But, titingnan ko muna mamayang gabi ulit kung kahit man lang makagawa ko ng ng pasahan ng assignment. Okay? Narinig kaya ako? Yes po, Opo, sir. sir. Ay, Rinig sige, po. sige. Sige, thank you. Ano rin pala, no? Sige. Inonoto rin nga pala yung kung sino yung magkakagrupo para makita natin. Sige. Tapos, yung last time, ay, di ba, may parang gusto akong ipakita sa inyo yung PowerPoint na hindi nga mag-load kasi walang internet. Ito nga siya. So, para lang makita natin yung sinasabi kong pag-move. Nakikita ba yung nasa screen ko ngayon? Opo, sir. Kita po. Thank you. So, pakita ko lang yung yung wag galaw, ayan. So, kita nyo ko. Ito yung sinasabi kong yan, no? Inlet, yan, mapapasok yan. Tapos ang nangyari ay yung pag-ikot ng ating gear, ang nangyari pala hindi pala dito sa gitna. Doon nga pala nasa labas na yon. Yan, kung ako napansin nyo, doon siya napunta sa space doon sa magkabilang side, hindi dito. Kasi nga pala ito ay sarado dahil dito nagkakaroon ng meshing yung ating dalawang screw. Yan, dito nag-screw. So, kaya ang pag-move ng ating um, refrigerant ay dito nang gagaling, dito nangyayari sa may labas. Yan. So, papunta siyang labas na gano'n. So, kahit papasok na gano'n, o kumbaga kahit papasok na gano'n yung ating um, screw, yan. So, dito napunta siya sa tabi, dito, tapos dito sa kabilang side. Tapos, pagdating niya dito sa labas, sa diyan niya, nalabas siya dito as pula, para ibig sabihin niya ron ay siya ay na-compress na. And then next ay, yan, so yung scroll, ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo, na umiikot nga yung pula. Yan. Tapos habang nga siyang umiikot, ayun, nag-move siya papunta towards sa gitna. Ayan. So kung napansin nyo, itong nasa labas na ito, iikot ng ikot hanggang ma-reach ulit. So ulit, so may papasok sa labas. Yan. Tapos yun, na-compress siya. So na-compress, papasok dun sa gitna. Ulit, papasok ulit ng ganyan. Yan. So yun, hanggang pagdating ka sa gitna ay nakakompress siya. So yan yung scroll compressor na kung saan yan nga yung common na compressor na nakikita nyo dun sa likod ng ref. Yan, scroll compressor kasi mas compact siya. Napansin nyo din na less din yung kanyang moving parts kasi umiikot lang pero nakakapag-perform siya ng compression. Ang problema lang dito ay dapat ay tight yung kanyang yung pinaka-tolerance niya. Kasi kapag may gap na, edi babalik yung ating refrigerant kapag hindi maganda yung tolerance ng ating spiral. So yun ang niya, ang pinaka disadvantage niya. Kasi kailangan ma-maintain lagi yung gap between yung gap between the two scroll na nakikita nyo ay dapat ma-maintain as zero para hindi bumalik yung ating refrigerant. Kita ba yung paggalaw? Katulad ng kanina, Opo, Donald. sir. Kita po. Thank you. Ayan. And then next ay, ayan yung main compressor. So ito naman yung sinabi ko nung una. Ayan. So kung napansin nyo, ito nga yung papasok dito. Tapos papunta siya dito. Ayan. Tapos pag naiipit na siya, kasi wala siya yung pupuntahan niya. Naiipit siya. Dahil nga wala siya yung pupuntahan dahil ng ating bay na ito. Ayan. Kaya nangyari, naiipit ngayon siya. So, ibig sabihin ko nang naiipit ay yun, nakokompress siya. Pagdating doon. So, papasok siya dito. Ayan. Tapos pag nagsarado na, yan, wala kasi siyang pupuntahan dito. Dahil may vein nga dito or may harang. Hindi mako-compress ngayon siya. At again, katulad ng sabi ko, yung maximum volume niyan ay kapag fully sarado ito or yung bilog na ito nandun sa pinakataas. So yung pinakamalaking volume na yun ay yun. Kita nyo sa ilalim dito, yung parang pinaka-crescent. Kasi bilog tapos may may naka-offset na bilog sa gitna. Kaya ang tawag ko ay crescent. Kasi crescent naman talaga maging shape niya. Dito naman kapag meron tayong double vein.
Yan, or tubing na lang, or tubing. Yan. Ito naman nangyari pag may tubing. Kung napansin nyo, syempre, pag single vein or one vein, nandito ngayon yung ating vein. Nandito sa may, ang tawag nga natin sa casing ay stator, tapos yung nasa gitna nga ay rotor. Rotor kasi siya yung nagro-rotate, stator kasi siya yung nakatigil, or static. So, ganun din dito. Yan. So, meron tayo ditong case na static, tapos may rotor tayo sa gitna. Na kung saan, yan, pag tumigil siya dito, pag pinindot ko ba, hindi ko pwedeng itigil, ayan. So, ang mangyari, pinakamalaking volume nga ulit yung nasa ilalim. Then, pagdating niya dito, yan, dahil wala siyang pupuntahan dito, naiipit siya. Kasi hindi siya makapunta dito dahil nga sarado, dahil ng contact between nung casing at nung ating rotor, ay, wala siya ibang pupuntahan, kundi makompress dito sa side natin. Yan, naiipit siya. Ay, pag na naiipit, ay nakakompress. So, hindi siya makapunta dito dahil contact between the two, um, ano ba, cylinder, or basta yung dalawang bilog na yan, wala siyang iba pupuntahan dito kundi pupunta doon. So yun, mayroong pag-control dito na parang valve, para nga makompress ito. Tapos bubukas lang siya kapag na-reach niya yung pinaka compression niya, so, sa kabilang. So ito yung vein compressor. Then next nga ay, ito yun yung pag-uusapan natin mamaya ha. Then ito nga yung centrifugal compressor, katulad sabi ko nga yan. Papasok siya sa gitna, tapos dahil meron tayong involute ng ating impeller, pupunta ngayon siya sa labas. Ayan. Tapos involute din yung ating shape ng ating casing dito. Kaya mangyari, yung dadaan sa ganun, tapos kakalsik na papunta dito. Magiging tangential yung motion niya dito. So yan yung ating centrifugal compressor. Yung pagkalsik niya dito, yan yung magiging compress niya. Kasi nga, dahil merong ang tinatawag tayong centrifugal force, so yun ang, ayun nga, dahil sa term ng centrifugal compressor. So kaya siya nako-compress kasi nagkaroon siya ng centrifugal force palabas. Kaya siya, yun nga, nako-compress dahil ng ating centrifugal compressor. Then next nga ay yung reciprocating, ito naman. So ito naman ay single stroke na reciprocating compressor. So yun nga, papasok siya, then control siya ng valve. Ayan. So yung valve ang nagko-control para pagbaba nito, papasok lang itong blue ito. Tapos pag pataas naman siya ay mako-compress siya. Yan, mako-control naman siya ng ano. So, nagko-control naman dito ay yung valve. So, single stroke kasi isang taas baba ay isang compression lang ang nangyayari. Isang pagtaas baba. Isang compression lang nangyayari. Whereas, kapag double stroke, dapat ay kada baba taas niya ay may nangyayaring compression. Ayan ang yun. Tatlo. Tapos, nakita ba yung ano? Yung aking pinakita, okay? Pero dati ba napag-usapan nyo na yung ano, yung iba't ibang compressor na yun under fluid machinery? Matanong ko lang. Yung iba po dito ay Hindi. now lang po nagpo-fluid machinery, sir. Ngayon lang nagpo-fluid machinery. Okay. Pero may iba naman po na nakapag-fluid na, kaya hindi ko rin po. Okay. Okay. Sige, sige. Walang problema. Pero kung ikaw, si Donald nga, no? Si Donald nga, ikaw. Apo, Yung sir. boses na yun. Okay. So, kung ikaw ay nagpo-fluid machinery ngayon, nasa na kayo ngayon? Nasa ano pa lang po kami, Sir Carlos. Nandun pa rin po sa mga naatakan po dun sa fluid mechanics po. Ano siya, yung piping. Wala pa kayo sa mismong machineries. Wala pa Tama. po. Now. Wala pa. Sige, sige. So, problema pala, no? Gayon. Pero, okay lang. Di ano lang. Todo lang mapag-usapan natin. Total straightforward naman. Hindi naman ano.
Again na, lumipat lang ako kasi gusto kong ipakita nga kasi yung ano, yung paggalaw nito. Kasi nga ito yung naka-PDF. Ayan. So, sisimulan nga muna natin sa vein compressor. Sige nga pala, salamat doon, Donald, ha? Salamat doon. Ngayon ko lang nalaman na meron palang ano, nagpo-fluid machinery pa lang. O nga, no, kasi simula pa lang. Anyway, ayan, pasensya na ano, napatigil. So, yun nga ha. O, dahil nga iniisip ko kasi kung paano ang gagawin kapag nga katulad nitong wala pang ang background sa fluid machinery yung iba. Yun kasi kaya ako napaisip, no? Paano ko, kasi hindi ko naman pwede itong basta ibato sa inyo kasi assuming nga na wala kayong intindi. But anyway, pero kahit naman maging ganun ay palagay ko naman pwede naman maging independent ito. Kasi kumpleto naman ito eh. Kumpleto naman ito. Ang magiging problema lang ay yung sa double stroke na compressor, reciprocating kasi hindi nyo pa nga alam mo yung tungkol sa reciprocating. But anyway, sige. Adi, pag-usapan natin kung anong pwede pag-usapan ngayon. So, ito nga muna. So, simulan nga natin muna nga sa vane compressor. So, katulad ng sabi ko ha, meron tayong iba't ibang dami ng vane. Yung katulad kanina. So, yung sinasabi ko nga kanina, ito yung single vane. Okay, single vane compressor ito. Yan, tapos ito nga yung ating two vane. Yan, two vane na compressor. Yan, tapos ito yung four vane naman. Four. Hindi ko lang, sa tunay, hindi ko lang sure kung may 3. Pero, ang nasa isip ko lang kasi, mas madali kasing hatiin kapag even yung number ng vane. Kaya siguro walang gumagamit ng 3. Si bilog siya eh. Mas madaling maghati ng bilog kapag even. Kasi pagtatapatin mo lang. Kasi alam ko ganun eh. Ito lang ang yung 1 lang ang maiba. Kasi madali lang kontrolin eh. Dito lang siya. Kaya madali yung single vane. Pero yung pagdating sa more than 1, so lagi siyang even. So may 6. So tutusin may 6 vane. Yan. Pero hindi ko lang alam kung bakit walang 3, walang 5. Alam ko kasunod nitong 2, 4, tapos may 6 pa, tapos may 8. Baka kasi yung dahilan nga nun ay mas madali kasing hatiin by 2s. Kasi ang kailangan kasi lagi dyan ay magkatapat. Magkatapat. Kaya siguro ang naging hati lagi ng vein ay even. Wala. Kumbaga in terms of practicality sa pagbubuo nito, lalo na yung nasa loob, itong rotor natin ito, mas madaling hatiin siya kapag by twos or iyon nga even. Okay? So ang kailangan nga lagi natin ay yung para malaman yung displaced volume natin. Again, yung displaced volume ay yung nakikita nyo lumalabas nga dito. Ito nga dito, tapos yan, papunta doon at papunta doon. Yung arrow na palabas nyo. So yun yung sinasabing displaced volume. Na yung displaced volume natin, or displacement volume, sorry, displacement volume, ay equal dun sa area na shaded. Tapos itong L ay yung length ng ating ano to parang cylinder. So isipin niyo parang cylinder na may nakabawas na cylinder sa gitna. Okay, so yun ang basic idea nito. Tapos yung L, dapat pala nakalagay ang no? So sulat na. So sisayin ko ha. Ang A shaded ay depende nga kung nung shape kasi. Kaya walang general na equation ito. Yan, shaded na yan. Depende lagi kung ilan ang bay natin. Okay? Pero yung area ng shaded ay depende kung ilan ang bay. Pero yung L, yan yung length ng ating compressor.
Then yung NB is number of vane. Tapos yung N, yan yung rotational speed. Hindi makahabol. Rotational speed. Okay? So pag sinabing rotational speed, ay iba pa siya sa angular ha. Magkaiba yung dalawang yun. Yan. So rotational speed ay yan ay mostly in RPM or either RPS. RPM means revolution per minute, plus RPS ay revolution per second. Kasi yung pinag-uusapan naman dito ay yung yung ilang ikot, hindi yung length ng ikot. Kasi kapag radians per second, sinusukat niya yung gaano kalaki yung iniikot niya. O parang gano'n ang ibig sabihin kung gaano. Kasi radians ay arc length kasi yun. Basta tandaan niyo kapag radians, arc length siya. So it's more of kung gaano kalaki yung iminog niya. Pero pag RPM kasi kung gaano kabilis lang ikot sa gitna. So yun ang pinagkaiba. Kaya pag mga compressor, ang ginagamit natin ay N, kung napansin yung N, hindi omega. Yan ha. O, sinasabi ko yun para may context pagdating sa vibration ha. May iba nga yung kaya nga N kapag rotational speed tapos omega kapag angular speed. Okay? Magkaiba yung dalawang yun. Narinig kaya yung tungkol doon sa dalawang yun? Sa rotational at angular speed? Rinig po, sir. Sige, thank you. Okay pa naman, no? Hindi naman ako puputol-putol, Donald. Hindi naman po napuputol-putol, sir. Okay, thank you, thank you. Okay. So tuloy natin. So base ngayon dito sa equation natin ito. Again, yung area shaded ay depende nga sa number ng vane. Yan. Kaya ito ay, kung tutusin, walang exact na equation. So it's more of, kukumpitin mo talaga yung area nito. Yun yung shaded na ito. Yan. So, kung napansin nyo, may area shaded na ito. So, basta tatandaan yung area shaded na yan, yung laging nasa pinakamababa ng crescent pala, sorry. Yung pinakamababa ng crescent kasi siya yung may pinakamalaking volume. So, yun. Kaya ganito yung setup nga ng ating um, vane compressor para makuha natin yung pinakamalaking volume sa ilalim yan. Kaya may pinaka-space dito para papasok siya doon sa pinakamalaking volume. Then, pag siya nasa pinakamalaking volume, ayan, dahil doon, pag-liit nito, kung napansin nyo, di ba, pag pagdating niya dito, unti-unti lumiliit, na kung saan pagdating dito, makakompress na yun siya. So, kaya kinukuha yung pinakamalaking volume. Then, next ay, yan. Tapos yung ang length, katulad sabi ko, ito yung cylinder ha, cylindrical ito. Kaya nakikita nyo lang ito ay yung ang tinatawag natin cross-sectional area. So, kumbaga ang shape lagi ng vane compressor ay cylindrical, ang itsura. Tapos number ng vane, then rotational speed. Ano ba bang property? Okay. So, meron din siyang actual volumetric efficiency. So, meron kasi tayong pamunahan. Okay? So, meron tayong, tandaan nyo ha, meron tayong dalawang klase ng volumetric efficiency. Yung actual ay kinukumpara lang siya doon sa nababasang volume flow rate na lumalabas. Okay? Tinitingnan nyo yung lumalabas, syempre may actual na lumalabas yon kasi may efficiency nga ito. Okay? Tapos kinukumpara siya sa supposedly na computed according to the shape. Okay? Yun actual ha. At applicable siya sa kahit anong shape, hindi pala kahit anong compressor na pwede natin makompute is just Sir, nawala po ata kayo. oo, na kumukuha lang akong tubig. Ito ko Okay. yung sinasabi. Ayan. May ano na, may napalang sa Tagalog. Anyway, ayan, continue natin ha. So tandaan nyo tayo ay meron
dalawang klase ng volumetric efficiency. Pero ang common ay yung actual na volumetric efficiency. Ayan. Kaya nga siya actual, ibig sabihin, kino-compare lang natin yung actual na lumalabas kasi pwede natin masukat yun through tawag ito? Volumeter, tama ba yan? O basta yung pansukat ng volume flow rate. May pasukat kasi ng volume flow rate yan. Masusukat kasi yon yung actual na lumalabas. Kasi compare natin siya sa ideal. Yung ideal, hindi base sa shape. Okay? At kung napansin niya, una pa lang meron tayong as per computation ay yung vane compressor. Kasi nga, kita nyo naman yung scroll compressor, mahirap naman kunin yung area ito. Kasi nga meron tayong scroll. Kumbaga, um, pag kinuha natin itong area itong nasa green ito, so medyo komplikado kasi spiral ito eh. Tapos pagdating naman sa screw compressor, so yung nasa paligid naman na yun, yung nasa tabi, yung kasi yung pinupuntahan ng ng kahit anong kinokompress, hindi sa gitna ha, sa tabi. Okay, papunta sa tabi siya. So yung area naman yun ang kinocompute, which is obviously medyo so resulta ay mahirap pag simpleng competition lang, kaya yun ay kinakailangan ng ng ano ba, special program kung para makompute yun. Basta anyway, okay? So basta yung unang competition natin for the actual, na ideal ng ating volume, displacement volume ay ito, yung vane compressor. Okay? Kasi bilog kasi siya, kaya pwedeng makompute yan. Tapos, so actual volume flow rate, ito nga ay nasusukat ng volumeter. Okay, parang mali yata. O basta yung pasukat nga ng volume flow rate. Yan. And then, kung ang makukuha na, displacement volume. So, ito yung ating sunod na sample problem. Camera. Okay. Hindi ko pala na-explain yung ano, no? So, hindi. Hindi. Isabay ko na lang dito. Okay? Kahit sa likod na lang. Yan. Para ano. Okay. Pag kasi sinabing ang single vane, katulad na nakita nyo, ang kailangan niya lagi ay yung crescent. Ito na lang para hindi. Yan. Sabi ko yung crescent yung crescent niya ay yung bilog, tapos may bilog na naka-offset. Yan. May bilog na naka-offset. Mas ang kailangan nating area, di ito, para sa buwan niya, kaya nga crescent niya. Tapos inigago ko ngayon ay parang buwan. Ito ngayon yung area yung kailangan natin. Yan. Nakatayo nga lang siya doon. Okay. So ito yung sinasabing area. Katulad sabi ko, iba't iba ang area. Depende kung ilan yung number of vane. Yan. Na kung saan ang meron tayo ay dalawang diameter. Okay? So, syempre, may bilog ito, kaya yan may center. Kung nakikita ko na para mas malaki-laki naman yan. So may gitna ito. Itong maliit na bilog na to, kaya may center. Tapos may gitna rin itong malaking ito, kaya ang center niya nasa baba ng phone. Tapos, may diameter ito. Yung katulad kanino sa drawing yan, may diameter ito. Na ito ay letter B. Tapos ito may diameter din. Na ito naman ay B. Tapos, and yan yung drawing na yan ay yung katulad ng pinakita ko kanina. Ayan. Okay, ito yun. Nasa baba nga lang siya. Okay. Supposedly dapat siya nasa taas kung saan yung area ito na crescent dapat ay nasa baba. Okay. Ito. Ayan, dapat siya ay ganito. Ganito ang pwesto. Yan. Kasi itong nandito ngayon, yan ang kukunin natin na area. Yan yung sinasabi natin shaded area. Ayan. Ayan. So, itong area na to na blue, ako saan yung ating again ha, dalawang type nga yan, dalawang part nga yan, yung stator na pinaka-casing, tapos yung rotor na nasa gitna na umiikot. Yan.
Kung saan yung area ito ay ang mangyari lang diyan ay ito lang siya. So for single vein, yan. So dalawang bilog lang siya na pagmamainusin na kung saan yung A, yan yung pinakamalaking bilog, tapos yung B ay yung pinakamaliit na bilog sa dalawa. At again, ang kailangan natin yung crescent na ito. Kaya ang kailangan na lang ay yung length. Yung number of vein nga ay isa, single kasi. Kaya ayan ay 1. Tapos yung ano ulit, rotational speed. Yan. Na siya either RPM or RPS. Hmm. Okay? Naintindihan ko paano nakuha ito? Itong para sa single vein. Madali lang kasi siya eh. Straightforward lang. Yes po. Ayan, sige. Thank you. Ayan ha. Ulitin ko uli ha. Yan ay yung oh, ano lang, nasa baba lang yung bilog na to pero ang kailangan talaga natin nga ito. Yung area na crescent na yun. Tapos kailangan yung diameter na yun at diameter na ito. Kaya nakuha yung equation na ito. Kumbaga itong pi over 4, ito yung diameter, kaya pi over 4. Yan. Diameter, plus diameter. Itong mismong equation na to. Yan. Itong mismong equation na yan. Ito. Itong mismong equation na to. Yan yung area yung shaded. Yan. Area yung shaded. Tapos yung NB nga dito, yung NB, ay equal sa 1. Kasi nga, ang number ng vein ay single, isa lang. Kaya 1 na yung equal ng ating number of vein. Then yung length, ay depende ko ng length ng ating compressor at yung N nga ay rotational speed. Susubukan naman natin kapag meron tayong two vein compressor. Ayan. Kaya hindi na ako nagpa-compute ng single vein kasi madali kasi ma-imagine yung shape niya. At katulad sabi ko, yun nga yung crescent crescent ng moon kung tawagin. Okay? So here we have a problem that we need to compute the maximum displacement of a two-vein compressor having a cylinder diameter of 190 mm and the rotor of 80 mm long. Long ito. So long yung rotor, diameter itong 190, pero ang diameter ng ating rotor ay 170 mm. Then the compressor operates at 29 RPS. Again, RPS means revolution per second. So, ibig sabihin din ito, ang ating ding rate ay naka per second. Kasi yun lang ang time na meron tayo na naka per second. So, katulad dito, walang sinabing kung anong rate. Okay? So, kumbaga kung ito ay RPM, so pwedeng minute na ito. Okay? Yung rate natin. Kasi naka per minute yung ating time. Pero dahil ito ay per second, so dapat ito ay per second din. Okay? So, lista natin ng given. So, meron nga tayong dalawa. Okay? So, para siguro mas hindi nakakalito kaysa A at B, sabihin na lang natin ay may outside at inside na lang para may malaki at may maliit. Na kung saan nga yung sinasabi ditong cylinder diameter ay ito nga yung ating sa rotor. Rotor baliktad. Ito pala yung sa ating stator, sorry. Ito yung sa ating stator, yung pinaka-casing. Okay, so sabihin na natin yan ay the outside kasi yan may pinaka-malaking diameter. Ang equal na nga sa 190 millimeter. At katulad ng sabi ko nga, dahil nga tayo may SI unit dito, pwede nga yan ay i-diretso nyo na. Hindi nyo na kailangan ipakita yung conversion kasi dahil ang millimeter, i-move nyo lang siya ng tatlo. So 1, 2, 3. So sabihin ito ay equal sa 0.19 meter. So pwedeng ganito na lang. So there's no need na. Pero kung kayo nalilito, pwede naman yung ipakita yung i-divide ng 1,000 para maging meter. Pero ako ay acceptable ko na kapag ganito ang ginawa ninyo. Naintindihan ba kung ano nangyari dito? Opo. Dito. Ayan, sige. Thank you. Ayan. So yung 170 millimeter ay equal nga sa 0.17 meter at ito nga palang 80 mm long and length siya. Which is equal nga to 1, 2, 3, so 0.08 meter.
Then ito nga ay yung ating N. Yan nga ay 29 RPS. So pwedeng gawin yung revolution per second para hindi kayo malito or para matandaan nyo na siya ay rev per second kaysa RPM. So we just need to find the BD. Yan. O yung displacement rate ng ating two vane compressor. So ulit ko lang dito nga kanina yung equation ha. Sabi nga natin ay BD equal sa area shaded times uh, ng length times ng number of vane times ng speed. Ayan. So yung number of vane ay 2. Ayan. So 2 vane. So pwede pa lang isulat dito no? NB para di maliwanag. Number of vane 2. So, walang unit yan ha. Sadyang walang unit yan dahil 2 lang naman. Then yung N niya ay ito. Oh, sorry. Offset para. So yung number of vane niya ay 2. Tapos ito nga ay yung ating speed. Then yung length niya ito. So kulang na nga lang talaga sa atin ay itong area ng shaded na to. At yung area ng shaded ay para naman may meet ang aking presentation. Hindi nakatago. Template. Ito naman sa template. Tapos ay gawa ko ng dalawang bilog. Labas ko na rin. Labas ko na nga. Wala ko na din ng lapis. Teka na muna sa tabi. Makikilagay po. Thank you. Gawa tayo ng dalawang bilog. Pinakamalaki tayo. Okay. Gawa tayo ng bilog. Tumala pa nga. Okay. Ito sila. Tapos gawa tayo ng bilog na mas maliit ng kaunti. Ayan. Okay. Tapos ito, yan ang nasa gitnang ito, yan ay nahati pa sa dalawa. Nahati pa yan sa dalawa. Kasi nga dito sa dalawang yan, nandyan yung ating location nga ng vein, kumbaga, nandito yung isang vein na nandito. Isang vein pa na. So, yan yung itsura ng two vein. Tapos ang kailangan niya nating area ay itong nasa baba nga ito. Ito nasa baba. Okay? Tapos niya yung gitna nito. Ito mas malaking bilog ay ito. Ito yung gitna at ito yung gitna. Again, katulad sabi ko ha, muna, balikan ko lang ha, ang kailangan na nga lang natin na itong area ng shaded na ito kasi nga may L na nga tayo, ito yung L, ito yung number ng vein, which is 2 vein nga siya, yun, at yung ating speed, so ang kailangan na lang talaga natin yung area ng shaded. Okay? Kaya yun ang kailangan natin makompute ngayon dito. Okay? So para makompute yung ating shaded na ito, shaded na part, ay kailangan natin ng una. So ito ay equal sa, okay, una ay, titingnan nyo to, ay ito, gitnang ito. Again, ito yung gitna ng ating outside sa DO. Ito yung gitna ng ating DI. Para maliwanag ha, dalawang gitna yan. Itong gitna ng ating inside na bilog. Ito yung gitna ng outside na bilog. Yan.
location. Okay? Na ang gagawin natin ay, ah, mamaya muna itong bilog na ito, gagawin muna natin ay kukumpletuhin muna natin yung bilog na ito. Yung bilog na ito ay consist niya ng ito, ito, tapos, uh, okay. Tapos, pagtatapat-tapatin ko lang para makita natin kung ano ba yung pinag-uusapan natin. Okay? Sa Alapano. Hindi, i-adjust ko na lang. Igigit na ako na lang yan. Wait, sana. Okay, ayan. So, ito yung pinagsama-sama. May dalawang bilog. Isa nito. Okay? Nauna ay, again, kailangan natin itong bilog na to, yung gitna at yung gitna. Kaya pinadaan nga yan kasi nga yan yung magkakatapat din. Una ay yung, okay, ang kailangan nga natin yung area ito sa ilalim. Okay? Itong buong area na ito. Okay? Itong buong area na ito. Tinanggal ko to, itong area na ito. So para makuha yung area nito, ay hahatiin natin yan sa dalawang part. Isang shape na ito. Isang shape na ito. At yung triangle na yun sa taas. Kaya may triangle pa tayo dito. Okay? O, tapos ito namang triangle na ito. Pupulin mo. Okay? Again, ang kailangan natin itong area ito ha. So, kaya para makuha natin area ito, hatin pa natin sa dalawang yan. Area ito, nasa ilalim na ito, plus itong nandito. Okay? Magkihiwalay kasing computation ito kaysa dito, kaya magkihiwalay sila ng shape. Okay? Itong dalawang ito ay papaplasin natin. Ito, papaplasin natin. Tapos, pag pinag-plus natin ngayon, tatanggalin natin itong kalahati ng maliit na bilog na ito. So, ang tatanggalin naman natin ay yung area nito na kalahati ng bilog na ito. Yan. Kaya pinagtapat-tapat ko itong tatlong ito eh. Kasi ito siya eh. Dito siya magkakatapat. Okay? O, ulitin ko ulit ha. Ang kailangan natin itong area ito. Itong area ito. Okay? So, para makuha nga yung area iyon, kailangan natin ng area na sa ilalim nito. Yung buong area. Okay? Yung buong area yun. Para makuha yung buong area yun ay pagsasamahin natin ito at ito. Itong triangle na to. Ito. Itong shaded na to at ito. Tapos, pag napagsama na natin yung dalawa, ay tatanggalin natin itong kalahati ng ating bilog na ito. Okay, kaya naintindihan kaya sa drawing ko kung anong gagawin natin? Yes po, sir. Clear po. Sige, thank you. Ayan. Na ang gagawin ko na lang dito, para maliwanag yung ating magiging computation, ay ito ay area ng sector. Tawagin. Kasi ang tawag natin dito ay sector. Ito ay area ng triangle. Kahit try na lang. Kasi ito ay area ng half circle. HC na lang, HC. At letter subscript lang naman siya. Para half circle. Kasi half circle naman siya. Okay? So, meron tayong tatlong area ang kailangan kunin. Okay? So, yung area ng sector, ang tawag dito ay sector. Kumbaga yan ay pizza pie. Ang tawag doon sa area, ang tawag doon sa shape ng pizza pie ay sector. Yan. Tapos pinagduktong-duktong lang natin yung maraming pizza pie kaya naging paganyan yung shape niya. Tapos syempre, kailangan mapuno ito kaya may triangle din dito. Okay? So, tapos ito yung area shaded.
Okay? Again ha, pinakita ko lang yung shape para may tama ba, context. O kumbaga, nagets natin kung bakit tayo kukuha ng sector kasi ito yung sector. Ito yung triangle. Triangle. Tapos yung half circle nga yun. Okay? So simulan muna natin sa dito. Dito sa triangle na to. Okay? So ang kailangan niya natin dyan ay triangle. At kung napansin nyo, yung triangle na yan ay mayroong dalawang point na involved. Yan. Yung gitna nga ng ating inside diameter at yung gitna ng ating outside diameter na yun. Okay? So mayroong dalawang point dyan na involved. Isang inside at isang outside. Okay? And then next ay, okay? So para hindi na, ano ba? Kasi kukunin yung angle. Tama naman. So triangle, ito, at ito, at ito. Ito ang meron. Ito ang meron. Okay? So ito muna ang triangle ha. Okay? Kasi mamaya makikita niya madali lang computing kasi yung sector na to. Kahit mukha siyang kakaiba. Okay? So ang pinakamahirap talaga dyan computing ay yung area ng triangle. Okay? So yung area ng triangle ngayon yan ay i-redor ko lang ulit dito. Yan. Palalakihin ko lang ha para mas kita natin. Okay, medyo tabingin siya ng kaunti para ma-appreciate natin yung ano, yung shape niya. Tapos ang kailangan natin ay for simplicity ay ang gagawin na lang natin para hindi maging komplikado ay hahatiin pa natin yung sa dalawang yan. Hahatiin pa natin sa dalawa. So sa Minnesota, yan ay may dalawa tayong triangle. Or to be exact nga ay dalawang right triangle kasi ito yung right triangle, isang right triangle. Okay. Mas madali siya kaysa isang buuin natin siyang triangle. Tama. Or gamitin natin yung equation na 1/2 AB sin theta. 1/2 AB sin theta. Pwede pala, no? AB sin theta. Meron nga pala nun. Ayun, tama. Ayun na lang. 1/2 AB sin theta. Okay? Tapos 1/2. 1/2 base times height na lang. Sige. Mas madaling intindihin kapag base times height. Sige. Ganun na nga lang. Ayan. Para at least ay mas madaling intindihin kapag triangle kasi yung triangle na sinasabi ko. Again, ang kailangan natin ngayon ay itong triangle na yan. Mas malinaw na lang. Wala. Ayan. Ang kailangan natin ay yung mas maliin, itong triangle na ito, itong side na ito, itong side na ito, at itong side. Yung triangle na yan, ito. Okay? So, yan ngayon yung triangle na gagawin ko dito. Naintindihan ba ako nung sabihin kong triangle na kukunin ko? Naintindihan kaya? Opo, sir. Okay, thank you. Ayan. So, yun ngayon ang gagawin ko ngayon dito. Ayan. So, palalaking ko nga lang yung triangle para mas madali nating intindihin. At tandaan nyo ha, ulitin ko, yan ay dalawang beses ha, hindi lang yan isa ha. Isa pa lang yung kukunin natin, tapos pag nakuha natin yung isa, dodoblehin lang natin. Okay, again, ang purpose lang nito ay para mas madali siyang intindihin. Okay? So, kuha ko nga ng right triangle dito. Ayan. Okay? So, pinapakita ko nga lang yung drawing para mas maintindihan natin ha. Ayan. So, ito nga yung right triangle na yun. Na kung saan, kung napansin nyo, itong side na to, ay yan nga yung ating radius ng outside. Ito. Itong side na ito. Zoom ko ng kaunti. Kapag may shape naman. So again, itong side na ito ay yung kalahati ng ating diameter na outside. So kaya itong triangle na to, ito yung outside diameter pero divided by 2. Itong side na ito. Again, ito ay right triangle.
Tapos ay ito. Itong side na ito. Itong side na ito, which is isang side na ito, ay siya naman ay yung ating diameter na malaki. Ito, diameter na malaki. Minus nung diameter ng mas maliit kasi ito rin yung, diba? Kaya nga nandito yung bilog eh. Kumbaga nandyan yung, yan, mas, yan pa ganyan. Isa, kumbaga ay, ito yung pa ganyan. Siya yung nandun sa taas. Okay? Ito yung diameter ng mas maliit, ito yung diameter ng mas malaki. So sabi itong pakita ng ito ay yung malaking diameter minus maliit ang diameter. Itong side na ito. So sabi ko, hindi pala diameter, no? Divided by 2 pa pala. Kasi radius nga pala ang pinag-usapan. Radius. So radius, so divided by 2. So outside, divided by 2. Minus inside, divided by 2. Kasi radius siya. Okay? So, yan na, naintindihan ba kung bakit nagkaganito at nagkaganito itong dalawang ito? Pare-pare sa radius. Opo. Sige, thank you. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon ay kukunin ko na muna itong side na ito. Kukunin ko na itong side na ito. So, bakit ko kukunin yung side na yon? Para nga meron tayong 1/2 base times height. Diba? Triangle eh. So, yun ang ano, 1/2 base, kunyari ito yung base, times ng height. So, kaya kukunin natin itong side na ito. So, sabihin natin, anong letter kaya? Kahit anong letter? Letter Z na lang. Letter Z. Letter Z ang kukunin natin. Na kung saan nga yung Z yan ay hypotenuse ito. So, yung Z ay equal sa hypotenuse na i-squared natin minus nung pinag-minus natin ito. DO minus DI divided by 2 na i-square tapos yan ay naka-pair pa. Ito yung Z. Isa pa ha? Isa pa. Yung para nga sa Z ay yung side na ito. Yan kasi hypotenuse, kaya hypotenuse minus nung isang leg para sa isang leg. Is DO minus DI. 1/2 tapos naka-square. Then sa katapos niyan ay substitute natin yung value. Z ay equal nga sa ang outside niya natin, ayan, as I said, gawin na natin siyang meter. 0.19 meter divided by 2 e squared minus 0.19 over 2 minus 0.17 kasi 17 yung inside divided by 2 squared tapos square. Z. Yan. Hit natin. Nasundan ba kung ano nangyari? Nasundan ba kung ano nangyari? Opo, sir. Nag-substitute po. Thank you. 0.19 divided by 2 minus 0.17 divided by 2 rin. Tapos square. Wala ba ako nakalimutan? Ayan. Wala ako nakalimutan. Ayan. So yun na. Literal na type ko lang to sa kalkihan. Ayan. Tapos yan na. Nasa loob dapat ang parenthesis yun. Para hindi makalimutan. Check ko lang. May parenthesis. Okay. Ito yung sagot natin. Yan yung para sa Z. Ito naman ay basta i-represent ko lang sa triangle. Sa drawing nyo, kung ano yung Z na kailangan niya. Yan. Ito nga 0.0944 72218. Ito nga ay meters na. Meters. Ito. So sabihin, ang area ng ating triangle ay ito nga, base times height. So ang height natin ay ito. So wala ay 1/2 base times height. Yan. So
So, yun ang area ng triangle natin. Na kung saan ang base natin ngayon ay ito, yung Z. So, 1/2 ng Z. Tapos ang height natin, edi ito, yung DO minus DI over 2 plus 2. Pero ito nga ay isang triangle lang. Katulad ng sabi ko kanina, di ba? Yan nga ay dalawang triangle. Isa ito, isa doon. Dodoblehin natin. Kaya sabihin nito ay dodoblehin pa natin kasi nga kailangan natin ng dalawang triangle. So kahit dito na lang indicate na natin. Times 2 pa natin siya. Okay, kasi kailangan natin ng dalawang triangle. Okay, so tutusin, pwede kang cancel na. No? So, okay lang. Okay. O di yan, kunin na natin yung area ng triangle. Which is simply equal lang siya doon sa product na ito. Sasagot na ito pala yung 0.0944722 18 meters. Tapos i-multiply natin siya dun sa difference ng radius natin na outside niya ay 0.19 minus 0.17. Ayan. Napalaki ng aking label. Yung subscript ko napalaki na. Naging katapat na siya ng ano. So, ito pa rin yan. Kaya hindi ko natatanggalin. Yan pa rin. Para i-multiply ko na lang ito sa 0.19 divided by 2 minus 0.17 divided by 2. Di yan siya. Okay lang yan. Area kasi siya, kaya naging times 10 to the 4. Tama naman 0.19. Tama naman ang aking parenthesis. Hindi naman ako nagkamali. Okay? Di yan ang sagot natin. Okay, okay pa ba? Nakakasunod po ba? Parang parehas lang. Yes po. Sige. Ano? Dahil 0.01. Okay, kaya nag-move lang siya ng ano. So, okay. 0.01 kasi yung ano. 0.01 kasi yung difference na to. Kaya pala, kung napansin nyo, kapareha siya ng kapareha ng ating Z. Nag-move lang siya ng decimal place kasi nga 0.01 ito. 39, 44, 722, 1814 times 10 to the negative 4 ito ay meters. Tuloy ko siya sa triangle. Okay? So ito yan, okay na to, area ng triangle. Ang sunod naman ay itong sector kasi ito yung sunod na pinaka mahirap, no? Pero hindi naman siya mahirap kasi sector lang siya eh. Ang kailangan lang natin kasi sa sector ay yung angle sa pagitan. Ito. Itong angle na to. Angle theta. Ito yung kailangan natin para sa sector. Kasi pag sinundan natin itong equation na to, ang area ng ating sector magiging no? O dito na lang sa taas na lang. So, area ng sector ay equal sa 1/2 ng r squared theta. Okay? So, yan yung equation na yung theta ay yung measurement na yon ng angle. At yung r, edi yung radius na itong pinakamalaking bilog. I-squared nyo lang. Yan. So, ito yung area ng sectorhan. Ito. So, ang kulang na lang natin, tututusin. Yan. So, zoom out ko ng kaunti. Yan. So, diba? Kung titingnan natin yung equation, ang kailangan ng alam natin ay yung angle na to kasi yung radius nga, edi yung radius na ito. Kasi may diameter naman tayo, yun nga yung ating outside. Okay, yun yung area. Yung diameter ng outside. So technically, ang kulang na lang natin na itong area yung theta na lang. Okay, so paano ngayon kukunin yung theta? So para makuha yung theta ngayon ay babalkan ngayon natin itong triangle na ito. Kasi once na makuha natin itong angle na ito, yung total na ito, i-minus natin siya sa 360. 360 or in case of sa ating theta ay 2 pi kasi isang 2 pi, isang ikot. So, kailangan natin kunin ngayon ito. Itong angle na ito. Yung angle nga ito ay galing dito na ito nga ay pag zoom in natin, yung angle na yon ay doble nito. Dito na lang alpha. Okay?
So, sabihin, yung nakalagay doon ay dapat siya ay 2 alpha base sa ating triangle na to. Okay ba? Naintindihan kaya ang nangyari? Kaya 2 alpha? Hello? Pwede pong paulit po dun sa part na Paulit yun. na sige, sige. Walang problema. So, ulitin ko lang ha. Pag tinignan natin yung equation nito, ito yung, ang tawag nga natin dito ay sector ha. Itong si, parang Pacman na yan. Sector ang tawag natin yan. Sector ang tawag yan. So, para makuha natin yung area ng sector, yan, ito yung area ng sector. Ito yung mismong area na gagamitin natin mamaya. Yung radius, ito yung radius na ito. Which is kalahati nga ng ating outside. Ito. So, kumbaga kung lalagyan ko ito ng label, ito na nga yung ating D O over 2. Ayan. So, nagets kung bakit naging D over 2 ito para sa ating radius na yun? Pindihan kaya. Opo. Ayan. Thank you. So, kumbaga, sa ating equation na to, okay na tong radius. So, ang kulang na lang ay itong angle. At ang angle na yun ay ito. Yung mismong sakop ng ating area ito. So, mula dito, sa inside na to, hindi. Hindi yung kabila ha. Kasi kita nyo naman, walang shade yung kabila. Ang kailangan natin itong kabila. So, kaya, ang kailangan natin angle theta ito ay kung nasan yung shaded area. Which is ito. Okay? At para makuha yung angle na yun, babalik tayo dito sa nasa taas na to. Okay? Or specifically, yung ating triangle na to. Na kung saan, di ba ito nga ay dalawang triangle. Ayan. Dalawang triangle. Itong side na ito. Na yung side na yun. Ito nga yung side na yun. Itong side na to ay yung side na yun. Natatawagin ko itong alpha. Kaya yung angle na yun ay dalawang alpha kasi dalawang triangle siya. Itong triangle na to. At itong triangle na ito. Okay kaya? Maliwanag na o ulitin ko pa ulit? Okay na po, sir. Okay na. Sige. Yun, ha? So sa minute salita, base ngayon dito sa triangle natin ito. Ang kailangan natin sunod na kunin ay yung alpha ito. Ayan. Itong alpha naman ito. Na yung alpha, ang may given nga tayo, huwag na natin tingnan yung z kasi computed yung z. Ang given nga sa atin ay itong side na ito, which is our hypotenuse. At ito yung ating adjacent. Adjacent ngayon ha, adjacent. So adjacent at hypotenuse. So therefore, ang ating angle na alpha ay cosine. So from Sokotowa. From Sokotowa ay adjacent. So cosine alpha is equals to adjacent. Ay over hypotenuse. Ang hypotenuse natin ay D over 2. Yan. Oops, sorry. Yan. Again, ang ating angle nga ay adjacent and hypotenuse. So from Sokotowa ay di ka or cosine. So cosine ng alpha ay equal dun sa adjacent, which is ito nga, DO minus DI over 2. Tapos yung ating hypotenuse na DO over 2. Or, kita nyo rin naman, pare-paras na may over 2 yan. Pare-paras na may over 2. So, pwedeng, isimplify na lang natin siya as DO minus DI over DO. Yun na, pare-paras naman kasi siya may 1/2, di ba? Yan. Kaya parang pwedeng natin i-cancel. Total common na may 1/2 na yun dito sa 1. Okay? So, ang kailangan nga natin ay yung angle na alpha. Okay? So, mag-arc cosine ngayon tayo. Oops. Arc cosine ng outside minus inside. So, outside niya ay yung 0.19. Naintindihan ba ako bakit ito naging ano? DO at DI? Nawala yung 1/2? Opo, sir. Sige, thank you. Okay. Ayan. So, DO minus DI tapos ito. Sige. Para hindi na muna malito at para mas madali siyang intindihin, gawin muna natin siyang angle in terms of degree. Okay? Yun nga lang kapag nga ito ay naka-degree,
ibig sabihin dapat ang calculum natin ay naka-degree mode. Ayan. So, kailangan ay naka-degree mode. Ito yung sasabi kong kailangan lagi i-check kung anong mode ang ating calculum. Ayan. Tapos, ito nga, arc cosine ng dalawa yan, 0.19 minus 0.17 divided by 0.19. Ayan. So, siya ay 83 degrees. So, ang laki niyon, ito, ang laki nito ay 83 degrees. 3.95767158 degrees. Ayan. Tapos, ang kailangan niya natin ay yung angle theta iyon. Okay? So, para makuha yung angle theta iyon, ay pagsasamahin nga natin yung dalawa. So, meron tayo ditong 2A. Pero, ima-minus nga natin siya sa buong ikot, which is 360 degrees. Okay? So, kumbaga nga, ito. So, yung wala nga dito sa vertical na to, hanggang dito ay 83. Yan. Tapos ito ay 83 ulit. Pero kailangan natin yung kabila. Kaya minus natin 83 at 83 sa 360 para makuha yung tetang ito. Yan. Kaya yun ang ginawa natin dito. Okay? Okay, kaya naintindihan kaya kung ano nangyari? Hello? Ayan, nawala ako. Hello? Opo, sir. Okay, naintindihan. Sige. Okay. Ayan na, yun. So, papalitan lang natin. Gagawin lang natin siyang angle. So, ulitin ko lang ginawa akong angle para at least kasi mas madali kasing intindihin yung 83 kasi obviously sobrang laki niya yun. No? Kita niyo ang laki ng angle niya. Okay? Kaya yan talaga bang 83. Ayan. 83. Okay? So, para hindi na problemahin. Para ba itsura? Okay? So, itong value ito, hindi ko pa tinatanggal, i-times 2 nga natin yan. Kaya times 2. Ayan. Tapos, ima-minus nga natin yan sa 360. 360 minus. Ayan. So, ang sagot ay 192, 08, 465, 68. Again, ito ay degrees. Okay? Pero, ang kailangan nga natin dito sa value ng theta ito ay in terms of radians. Ayan, dapat yan ay naka-in terms of radians. Okay? Okay? Again, kaya ko lang to ginawang degree ay para mas ma-imagine natin kung gaano kalaki yung angle na yun, which is 83. Kapag kasi naka-radians ay mahirap kasi siyang intindihin. Kaya ang ginawa ko na lang ako ay dumaan na lang ng degree, tapos saka ngayon ako magko-convert ng radians. Okay? Napuputol-putol po yung video po. Hello? Ako putol-putol. Ay, naputol na ata. Ako ay naputol? Naputol ba ako? Hello? Okay na po, sir. Okay na. Saan kaya ako naputol? Doon po sa part na... Pagko-convert sa radians. Opo. Ayan, sige. Ulitin ko ulit ha. Pag tinignan natin kasi itong equation na to, ayan, itong mismong area ng ating sector, okay, wala tayong problema doon sa radius na yun. Radius naman kasi siya eh. Ang problema ay itong angle theta na ito kasi dapat yung angle theta ay in terms of radians. Ayan. Ready kaya yun? Pakinig po, sir. Ayan, sige. Kaya ang ginawa natin doon sa angle theta kanina ay kinonvert natin sa radians kasi nga as I said, ang kailangan natin ay radians. Okay? Kaya ako sinasabi yung kanina na ginawa kong degree kasi nga, mas madali kasing ma-imagine or ma-visualize itong laki ng angle na to kung gagawin natin siyang radians. Pero technically kasi, di ba, na-explain ko naman sa inyo na ito nga ay pwede na kayo dito mag-convert into radians. Okay, walang problema. So ito, ang gagawin nyo ngayon ay naka-radians mode. So ang sagot nyo dito ay into radians.
Pero dahil naka-radiance mode ka ngayon, hindi ka ngayon magmo-minus ng 360. Yung ating ngayong mapagmaminusan ay 2 pi. Kung tayo naka-radiance ha, option siya. So 2 pi ngayon siya. Okay? Kung naka-radiance mode ang sagot natin. Pero dahil nga tayo naka-degree, as you can see here, naka 360 tayo nag-minus. Or kung nalilito man, edi gawin na nga lang natin degree. Kaya nga ako dumaan ng degree. Kasi nga kahit pa paano yung degree, nabivisualize kung gaano kalaki ngayon, which is 80 degree. No? Yun nga lang, ang kailangan lagi natin i-radians. Tapos yun nga, dahil degree ito, huwag yung kakalimutan nga yung ating calculator dapat nasa degree mode din. Okay? Naintindihan kaya yung daanan nitong angle na ito para makarating dito sa angle na ito, sa value ito. Opo, sir. Okay, thank you. O di yan na. So dahil nga siya ay in radians, katulad ng sabi ko, ang kailangan nga natin dito ay radians. So therefore, we can now compute our area ng ating sector. Okay? Sector ha, sector. Yung SEC na lang yung nilagay ko. Okay? Sector, which is 1/2. Okay? Nire-rate ko lang dito ha, para assume na hindi ko pa siya na-i-rewrite dito. Ito yung sinulat ko lang dito sa tabi para lang ipakita yung equation. Kaya nire-rate ko lang ulit siya dito. Yan. Na 1/2. Tapos ang radius nga ay yung kalahati ng ating diameter na malaki. Ayan. Kaya DO over 2. Kaya ito DO over 2. Sige, diretso ko na para hindi na problema. Ito nga ay DO 19 divided by 2. Tapos squared. Tapos yung angle theta natin ay ito. So lang sabi ko, dapat nga siya ay in terms of radian. Tapos yung dati ko pa rin, yung sa vibration, no? Yung radians, pag minultiply mo sa kahit ano, yung kahit ano ang kalabasan, kaya ito meter square, pag minultiply mo sa radians, meter squared, which is yun nga yung ating area. Okay? Kaya ganyan yung ating equation ng ating area. Save ko ba ito? Parang hindi. Ay, na-save ko. Ito naman ay yung sagot kanina. Ay, nawala. Isa pa, ulit. Oh, nangyari. Hindi ko na times 2. Okay. Yan. Tapos times 1/2. So 0.5 na lang. Tapos 0.19 divided by 2 is squared. So, ayan. So, ang sagot ay, ayan. At katulad sabi ko ha, yan nga ay meter squared. Ayan. Okay. Hindi siya talaga maliit kasi, or hindi siya, or wala ditong times 10 to the something. Kasi nga, siya yung may pinakamalaking area katulad ng napansin. Eh, yung kanina ay maliit lang, kaya maliit lang talaga yung area niya. Yes, ay buong kabuuan ng ating, or yung most area natin do sa ating meter square. Dito. Okay? Naintindihan kaya kung paano nakuha ito? Yung area ng sector na ito? Opo. Sige, sige. Thank you. Ayan na. So, okay na ito. Ito nga ay ito. Okay na rin ito, which is ito. Ang kulang na nga lang natin ay yung half circle. O half circle lang naman siya. So, area ng half circle ay ikaw sa kalahati ng circle. Di 1/2 ng 1/2 ng pi d to the fourth na lang. Pi d to the fourth. Pi over 4 d squared. Ayan. Gamit naman natin a d. Tapos dahil nga ito ay small circle, katulad na napansin niyo. Small circle, kaya sabihin yung diameter nito ay inside. Diameter na inside. Ito ay lagyan pala ng subscript na inside. Okay, kaunti na kasi yung space kaya dito ka na sa tabi ilalagay. Yan. Kalahati nga lang ng pi over 4. Ang diameter nga natin ay 0.17 meter squared. So, ito yung ating area ng half circle.
area ay 0.5 times pi over 4 times 0.17. Oh, nalimutan. Tama. Diameter nga pala yun. So, tama lang pang 0.17 yun. Na e-square natin. So, 0.17 na lang. So, yan ang sagot niya. 0.011349003. Ito pa rin niya ay meter squared. Meter squared, may unit ako, may unit din naman ako. Tapos, susundin na lang natin itong equation natin na ito. Ayan. Shaded ay equal sa sector plus triangle plus minus half circle. Ayan. Area ng shaded ay equal nga sa area ng sector, which is ito. 0.0151282 plus yung area ng ating triangle ay ito 9.447221.814 meter to the times 10 pala, mali pala. Times 10 to the negative 4. Baka nga even yan, minus ng half circle. So, by sinave ko, hindi pa. 0.011349002. Tapos, area ng shaded. Yun. So, lahat ng ito ay nasa letter ko na. D plus E minus ng o D yan. Yun ang sagot natin ngayon. So, sagot natin ay 4.723918.761 times 10 to the negative 3. Ito nga ay meter squared. Then, ang ating displacement, so BD, ay yung area shaded multiplied nga ng length, multiplied ng number of plane, at multiplied ng rotational speed. O di, pag multiply lang natin yung lahat na nakuha natin, ito nga yung 4 point. Again na, sinulat ko ulit dito, kasi nga ito yung papakita ko lang para maalala nga yung ating ano ha. Kumbaga ito ay hindi, kumbaga isipin nyo parang hindi siya nag-exist yan ha. Pinakita ko lang kanina. Okay, so para complete yung solution ko, nire-rewrite ko lang yung ating equation. Okay, naliwanag ba kung bakit may ulit dito? Ating solution. Sige, thank you. Meter squared. At ang L nga natin ay 0.08 meter. O tag na yung kulang, ilagay sa baba. Okay? Ito nga ay number of bane, which is 2. Ang NB, yung sunod. Tapos yung RPM na 29. Ito nga ay revolution per second. Okay? So, nilagay ko lang ulit para nga maalala kung napansin nyo. Itong revolution, ano rin yan? Kada ikot kasi nito. Kaya, kumbaga ito ay 2 bane. O yun wala no, 2 bane per revolution. Kaya yung revolution ay parang dito makakancel. 2 bane, kada isang bane ay itong area. Kulang ng length, tama naman. Okay? So, resulta ay meter cube na lang over second ito. So, sagot ko ito, mumultiplyan pa ng 0.08, tatimesan ko ng 2, tatimesan ko pa ng ng 29. O, diyan ngayon ang sagot. Volume displaced natin ay equal sa 0.021918983. Katulad sabi ko, ito ay cubic meter per second. So, yung revolution ay yung naka-multiply na siya sa area. Kaya na-cancel na. Tapos for the final answer, ay 0.219 dahil nakatabi niya ito nga, cubic meter per second. Okay? Tapos i-convert na lang kung kailangan ng liter per second. Tandaan nyo ay 1,000 liter for every 1 cubic meter. Wala naman kasi sinabi sa tanong, so pwede na ito yung ating sagot. So yan na yung ating answer. Okay? Ayan.
Pala, pasabi ko pag ano, kapag, tawag dito, kapag nakuha na ng screenshot. Okay na po, sir. Okay na rin. Sige. Yan. Any question regarding dito? O kung wala, ay kung malinaw naman. Malinaw ba? Yung lahat ng discussion ito? Malinaw po. Malinaw naman. Okay? O para lang maliwanag ha, kinuha pa lang natin dito ay yung discharge. Okay? Katulad sabi ko, pwede natin kunin yung actual. No, actual efficiency pala. Actual volumetric efficiency. Ang gagawin nga natin, ito nakuha natin ito. Ito yung ideal. Kasi nga ito yung na-compute natin dito. Tapos meron nga tayo dito ikakabit na volumeter. Basta may ikakabit ka dito pangsukat ng volume flow rate sa labas. Ay, mali pala. Okay? So dito nga sa discharge dito ay maglalagay ka nga dito ng pangsukat no, ng volume flow rate. Tapos syempre may masusukat ka doon. Hindi yun nasusukat nga doon ng actual. So actual over ideal, edi yun yung ating volumetric efficiency. So yung efficiency ng ating compressor, ng ating tubing compressor. Okay? Okay. Okay. Any question muna? Any question? Oo. None po sa akin, sir. Hindi ko lang po sure sa lahat po. Okay lang yan. Sige. Siya, wala mo nang lalabas ha. Salamat. Pa, assignment pala, no? Nalilimutan kong i-post ang assignment. Sige, ano rin naman. Inaayos ko pa rin naman yung cover page. No? Dahil nga sa vibration, inaayos ko pa rin yung cover page. Wala nangyari pala ng cover page. Sige, pero sige. So, marami akong utang. Sige, mamayang gabi ay subukan kong ayusin. Okay? O, baka pala muna may tanong. Baka may tanong? Hello? Baka may tanong? Kasama po kaya, sir, sa Wala naman. group po yung group. Yung cover page. Ay, yung Rubik's kahit saka na muna dahil wala pa naman tayong ano. Okay po. Ang i-upload ko ay yung pasahan ng inyong topic, yung cover page, pati yung assignment. So, yun ang tatlo kong utang sa inyo. Okay? O baka pala muna nga may tanong. Baka may tanong? Wala na, no? Ayan. Sige. So, kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna. Ayan. See you next meeting. Thank you po. Bye! Sige. Sige po. Bye.